The Philippine Showbiz List presents mga artista na nag-open up sa kanilang mental health issues. Matet De Leon. Kamakailan lang ay binahagi ni Matet De Leon ang kanyang mga paghihirap bilang isang taong may bipolar disorder, lalo na kapag siya ay nasa pampublikong lugar at ang kanyang kalagayan ay hindi agad na alam ng iba. Sa kanyang Instagram, sinabi niya na pinagtinginan siya sa isang supermarket nang pumila siya sa PWD lane upang magbayad. Kinalabit pa nga raw siya ng isang babae na pinalipat ng ibang lane. Ramdam daw ni Matet ang hiya ng mga oras na yon. Hinaing pa ni Matet, mahirap ang kalagayan ng mga PWD na hindi nakikita sa labas na kaanyuan ang kapansanan katulad niyang may mental health issues. Nasanay raw kasi ang karamihan na pag sinasabing PWD ay nasa labas na kaanyuan ito makikita. Pakiusap ni Matet maging sensitibo sa damdamin o nararamdaman ng iba. Hiling niya na sana raw ay hindi dumating ang araw na kakailanganin ng mga PWD na kagaya niya ang isabit sa leeg ang kanilang IDs upang ipaalam sa mundo na mayroon silang kapansanan. Moira de la Torre. Ibinunyag ni Moira kamakailan lamang na na-diagnose siya na may ADHD, isang chronic and debilitating disorder na maaaring maging sanhi ng problema sa pagbibigay pansin, pagkontrol sa mga impulsive behavior o pagiging sobrang aktibo. May mga sintomas daw noon na nararanasan niya pero hindi sumagi sa isip niya na may ADHD na siya. Ayon kay Moira, ang pakiramdam ng hindi pagkakaroon ng magandang kalagayan at ang paghahanap ng tulong ay hindi dapat ikahiya. Sinabi rin niya na hindi gagaling at makaka-move forward ang isang tao kung hindi niya ito i-acknowledge. Maaalala na noon ay nagbahagi rin si Moira tungkol sa kanyang mental health na nagpapaalala sa kanyang mga followers na ang kanilang nararamdamang sakit ay valid at ang paghingi ng tulong ay dapat na gawing normal. Ann Curtis. Noong 2018 sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpahayag si Ann Curtis tungkol sa kanyang past battle sa anxiety and depression na humantong sa kanyang pag-block sa lahat ng bagay at pag-iwas sa mata ng publiko sa loob ng maraming buwan. Sinabi pa ni Ann na malaki ang kinalaman ng press at pagkakastress niya dahil na rin sa press kapag may pinagdadaanan siyang napakahirap. Hindi niya tinukoy ang partikular na kaganapan na humantong sa kanyang difficult period. Payo naman niya sa ibang tao na nakadaranas ng anxiety or depression na huwag ito sarilinin, sa halip ay humingi ng tulong sa iba. Heart Evangelista. Sa panlabas, tila may perpektong buhay si Heart Evangelista dahil sa pagdalo niya sa mga glamorous events gaya ng Fashion Week at pagkikipagsalamuha sa mga international celebrity at pagsusuot ng pinakamagagandang outfits. Ngunit sa realidad, sa likod ng glitz at glam, ay nakipaglaban si Heart sa anxiety and depression. Ipinahayag niya ang kanyang mga dating laban sa kanyang mental health noon na umabot pa sa puntong kumonsulta siya sa 8 doktor para sa estado ng kanyang isipan kabilang ang isang therapist. Sa kabila ng lahat ng pressure na kinakaharap niya, mas maganda na ngayon ang pag-iisip ni Heart sa pagharap sa mga negatibong damdaming ito. Maureen Robowitz. Higit sa pagiging isang aktres at modelo, si Maureen Robowitz ay isang alay para sa mga taong nahihirapan sa kanilang mental health. Noong 2021, nag-post siya sa Instagram tungkol sa kanyang mga challenges sa kanyang mental health at ang kahalagahan ng pag-acknowledge na hindi ka okay. Mula noon, patuloy siyang nagpapahayag sa social media tungkol sa kanyang anxieties at down days, pati na rin ang mga hakbang na ginagawa niya para gumaling, kabilang ang pagpunta sa therapy, pag-working out, pagbabasa ng mga self-help books at iba pa. Gab Valenciano. Ibinahagi ni Gab sa social media ang isang post ng pagpapahalaga noong siya ay nahihirapan sa kanyang mental health sa isang mahabang post sa Instagram. Nagpasalamat si Gab sa Panginoon sa kanyang pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at sa lahat ng taong nasa tabi niya sa isang madilim na oras na kanyang buhay dahil sa kanyang mga mental health problems. Sa naturang post, nagbigay rin siya ng isang inspiring message para sa mga taong nakakaranas at naghihirap sa kanilang mental health.
Noong 2015, ginulat ni Gab ang publiko nang aminin niya sa social media na nakaranas siya ng depression. Ayon sa post, tumagal ito ng 4 na taon. Nadine Lustre. Si Nadine ay isa sa mga celebrities na hindi nahihiyang magsalita tungkol sa mga mahalagang issue, tulad ng kanyang mahabang taon na pagkikibakas sa kanyang mental health. Ayon sa mga report noon, ang 16-year-old brother ni Nadine ay dumaan din sa depression na nagdulak sa kanya na kitilin ang kanyang sariling buhay. Ibinahagi ni Nadine sa kanyang Instagram stories noon ang larawan ng semicolon bilang simbolismo ng mental health and suicide prevention awareness. Si Nadine ay nagpost sa Instagram upang magbahagi tungkol sa kanyang depresyon na dumating pagkatapos mawala ang kanyang kapatid. Ipinahayag niya ang kanyang laban sa pagtatago ng kanyang sakit at pagkakaroon ng maskara. At isang pangunahing paraan niya sa tulong ng kanyang life coach na anya, hinawakan ng kanyang kamay at sinamahan siya sa kanyang paglalakbay. Nagpasalamat din si Nadine sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa pagsuporta at pag-unawa sa kanyang kalagayan. Anya, hindi naman dapat itago ang depresyon at huwag mahiyang ilabas ang tunay na nararamdaman. Kylie Versosa. Noong 2022, ibinahagi ni Kylie ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa pagaling mula sa depresyon at kung paano niya ito nagawa sa pamamagitan ng psychotherapy, gayon din ang yoga at meditation. Si Kylie ay na-diagnose na clinically depressed noong siya ay 21 years old pa lamang. Cyril Manabat. Ibinunyag kamakailan ni Cyril na nahirapan siya sa depression sa kanyang early teen years. Binahagi niya na ayon sa kanyang psychologist o therapist, ang edad na 12 to 13 ay mas prone ng anxiety, depression, at mental health instability. Ayon kay Cyril, ang showbiz work ang primary trigger ng kanyang depression. Bukod sa trabaho, inamin din ni Cyril na sanhi rin ng stress at anxiety ay ang kanyang pamilya. Tulad ng maraming kabataan ngayon, naramdaman din ni Cyril ang pag-i-invalidate ng kanyang mga magulang sa kanyang feelings na sa halip na tanggapin na lang ang kanyang mental disorders. Bibi Gandang Hari. Nagsalita si Bibi tungkol sa pagdanas sa matinding anxiety attack at emotional distress na naging sanhi ng pagtaas ng presyon ng kanyang dugo. Ipinahiwatig niya na ito ay sanhi ng pambubuli sa lugar ng trabaho na may kaugnayan sa kanyang kasarian. J.M. De Guzman. Noong 2021 ay proud na ibinahagi ni J.M. De Guzman sa kanyang mga followers na halos 2 buwan na siyang hindi nakakaranas ng panic o anxiety attacks. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni J.M. ang mga pagbabago sa kanyang pamumuhay na nag-ambag sa kanyang pinabuting mental health, kabilang ang clean diet, pagbawas sa alak at pagbawas ng oras sa paggamit ng cellphone. Jasmine Curtis Smith. Nag-open din ang kapuso actress na si Jasmine Curtis Smith tungkol sa kanyang mental health. Sa isang seminar na tinatawag na You, Me, Empathy, inamin ni Jasmine na ang pressure mula sa pagiging isang celebrity ay nag-trigger ng kanyang anxiety and depression. Sa kabutihang palad, nakahanap si Jasmine ng mga paraan upang labanan ang kanyang condition sa mas positibong paraan. Sinabi ni Jasmine na ang pagkikipag-usap sa isang professional sa mental health, pagbabasa ng mga self-help books at pagkakaroon ng support system ay nakakatulong sa kanya na pamahalaan ang stress at magkaroon ng mas malusog na estado ng pag-iisip. Abby Dancel. Dumaan din sa clinical depression ang former lead vocalist ng bandang Sugar Free na si Abby Dancel. Sa isang panayam, inihayag ni Abby na siya ay na-diagnose na may depression at anxiety disorder at matagal niya itong hinaharap. Ibinahagi ni Abby ang kanyang experience sa depression sa kanyang social media account noon. Sinabi rin niya na minsang sinabi sa kanya ng isang doktor na siya isang ultra-introvert. Inalala rin ni Abby na siya ay nanginginig sa harap ng libo-libong tao sa isang live performance noong 2018. Nang matapos ang naturang show, ay nagpasya si Abby na magpahinga mula sa music. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Abby ang kanyang daan pabalik sa kanyang pag-ibig sa musika. Isabel Daza. Ayon kay Isabel, nagkaroon siya ng mga mental struggles na nagmumula sa pagsusumikap na panatilihin ang perpektong buhay. Anya, it's this anxiety that traps you. Bagamat hindi siya opisyal na na-diagnose, at sinabi niyang nauunawaan niya ito at ipinaalala sa lahat na it's okay not to be okay. Maricel Soriano.
Ilang taon na ang lumipas, umamin ang Diamond Star tungkol sa kanyang matagal at delikadong depresyon na naranasan niya noong pumanaw ang kanyang ina. Sa isang panayam sa mga lokal na pahayagan, sinabi niyang kasama ng matinding kalungkutan, may mga pagkakataon na hindi siya natutulog ng 4 na araw ng sunod-sunod at iyon ang oras na napagtanto niyang kailangan niyang humingi ng tulong mula sa mga professional. Sofia Andres. Inamin ni Sofia noon ang kanyang paglaban sa anxiety at depression sa kanyang mga posts sa Twitter at Instagram. Sinasabi na nauunawaan niya ang pinagdadaanan ng ibang mga pasyente dahil pareho silang mayroon. Sinabi rin niya sa lahat na ang pagkakaroon nito ay hindi nangangahulugang kahinaan. Ayon kay Sofia, you know you can survive. It's painful but you can sit with it and eventually they will pass. Maybe not immediately, but sometime soon. You are not your anxiety. Solen Yusuf. Sa isang blog entry ay sumulat si Solen tungkol sa kanyang anxiety noong siya ay unti-unti na nakikilala sa showbiz. Idinagdag niya na itinago niya ito mula sa kanyang mga mahal sa buhay sa takot na husgahan, sa palagay na wala siyang valid na dahilan para magkaroon ng mga laban sa mental at emosyonal na kalusugan. Anya, I was afraid to be judged and I was afraid they would get so worried. I didn't want to see a psychologist because I couldn't admit that there was something wrong with me. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!